Hi guys, sa video ito, i-share ko sa inyo kung paano i-apply ang supply and demand concept sa trading nyo. Okay, so para makabuo kayo ng sarili nyong trading plan or sarili nyong trading strategy using this supply and demand strategy. Okay, so basically sa video ito, matututunan nyo kung paano mag-identify ng potential directional bias nyo hanggang sa makahanap kayo ng potential entry nyo using supply and demand concept only. Okay? So, explain ko lang ng mabilisan, ang supply and demand concept is para lang naman tayong nag-identify ng support and resistance area or zones, okay? So, ito kagaya rito, example. So, alam ko naman na most of you sa makakapanood ng video na to is alam na kung paano mag-identify ng support and resistance zones, okay? So, ito, for example, so kumikita nyo dito yung price is nag-move ng ganito or nag-create ng ganitong movement, okay? And then after that, umangat yung price. Nag-create ulit ng ganitong movement, bumagsak ng konti and then umangat ulit and so on. Okay, so sa pag-identify ng supply and demand, parang support and resistance lang yan. Kumikita natin dito, ito yung obvious area kung saan madalas nagkakaroon ng bounce or reaction. Okay, so ito yung support area natin or ito yung demand area. Okay? Now, dito nagkakaroon ng madalas or obvious na reaction. So, ito yung supply area. So, dito nagkaroon ng ayan, some sort of bounce. Okay? So, nagkaroon ng rejection and then umangat ulit. Okay? So, dito ito yung supply area and then ito yung demand area. Okay, so kung i-extend ko yan dito, ayan, naka-inline siya rito sa previous supply area na break. Okay? So parang support and resistance lang din yung idea ng supply and demand. Okay? So yun, gano'n lang naman yung simpleng explanation ko about sa supply and demand concept. Okay? So yun, punta tayo dito sa real chart. Okay, so nandito ako sa daily time frame. Okay, so first thing first na gagawin ko rito is, ayun nga, i-identify ko lang yung supply and demand zones. Okay, so ganun, konting analyze lang ng market structure and then maghanap tayo ng supply and demand zones. So kung makikita natin dito, ayan, so very obvious naman itong area na to, no? So ayan, dito nagkakaroon na every time na ito, starting from here, bumagsak ang price, bumalik dito sa area na to and then bumagsak ulit and then bumalik ulit dito sa area na to bago bumagsak yung price. Okay, so very obvious na itong area na to is ito yung supply area. Okay, and then kung titingnan natin, currently ito na yung price. So tignan natin kung possible ba mag-bounce dito ang price. Ayan, so kumikita natin dito sa left side. Okay, so dito nagkaroon ng rejection, so dito nag-start umangat yung price. Okay, so kung titingnan natin, urong pa natin dito sa previous price. So, bakit nagkaroon dito ng rejection? Bakit nag-bounce dito? Kasi ito, meron ditong demand area. So, ito yung reason kung bakit nag-bounce yung price dito. Okay? Kung bakit nag-pump yung price dito sa area na to. So, kung i-extend natin yan sa kanan, okay? Ayan. So, possible na mag-bounce din yung price dito. Okay? Dito sa area na to. Alright, so ayan, kung makikita natin, sige, i-zoom in lang natin na, kung makikita natin, so yung current price, yung current candle is, ayan, so bullish na yung candle dito. So possible na magkaroon pa to ng more reaction dito sa area na to. Okay, so ito yung iti-take advantage natin. Yung possible bounce niya dito sa area na to. And kung titingnan natin yung structure, okay, from here, yung structure from here, ayan, so yung previous demand area rito na nabasag, okay? So ayan, so possible na, sige, lagyan natin yung previous demand area dito is nabasag. So wala pa tayong nakikita ritong retracement. So possible yung price magkaroon dito ng retracement dito sa area na to. Okay? So kung i-combine din natin siya sa Fib, okay, yung Fibonacci natin. Okay, so dinrag ko starting from this high to this possible low. Okay? So yun, possible siya mag-bounce dito hanggang dito sa 50% ng Fib natin or at least dito sa above 50%. Okay? Dito sa premium area. Okay? So yun, sa mga gustong malaman kung paano ko gamitin itong Fibonacci, so meron akong video tutorial niyan, pakinood na lang, pakihanap na lang dito sa video library natin. Okay?
Alright, so yun, going back dito, so yung directional bias natin dito is bullish. Okay, so bearish yung market. Okay, kitang-kita naman yung market dito is downtrend. Okay, yung nabuong bias ko rito is bullish. Bakit? Para sa potential bounce ng price dito sa demand area na to. Okay, so yun yung iti-take advantage ko. Okay, so ngayon bababa ako sa lower time frame para maganap ako ng potential entry ko. Okay, tingnan muna natin sa intraday time frame. So baba tayo sa 1 hour time frame. Ayan, so konting analyze lang. Okay, so tingnan natin dito yung structure sa 1 hour time frame. Ayan, kung makikita natin dito, yung price is obviously bearish pa rin talaga yung structure dito. Bearish yung market dito sa 1 hour. Okay, so kung makikita natin dito, starting from here, okay, so dito nagkaroon ng multiple break of structures. Okay, so meaning itong zone na to nabasag. Okay, nabasag. And even this zone is nabasag, yung demand area na yan, demand zone na yan. Okay, so dito, nung nabasag ang demand zone na to, okay, so nagkaroon ng some sort of konting pullback lang. So I think umabot ba siya ng 50%. So yan, at least 50% lang, so bumagsak ulit. Okay, so dito nung bumagsak ang price, after ma-break ng price itong demand area na to, so dito hindi siya nagkaroon ng clear retracement, no? At least 50% sana or 60%. Okay, so ang ginawa ng price is bumagsak ulit. Okay, so currently yung price is nandito na. So possible talaga na may chance na mag-bounce yung price talaga rito sa area na to. Okay, pero ang tanong, magbabay na ba agad ako rito? So hindi pa. Okay, so maghahanap ako ng tamang timing para sa entry ko. Okay, so nandito ako sa 1 hour time frame para i-confirm ko lang yung kung anong structure meron dito. Okay, so ngayon bababa ako sa lower time frame. So bababa ako sa pwede sa 5 minutes agad. Okay, so baba tayo sa 5 minutes time frame. Okay, so anong structure meron dito? So yun, ito yung binigay sa atin. Okay, so ayan na medyo magulo na yung price action, ano? Pero kitang kita pa rin natin. Okay, so kung kukunin natin itong previous demand area dito, okay, yung nabasag na previous itong demand area na yan. So dito wala pa talaga tayong clear retracement. Okay, so ito yung pinaka last high bago nagkaroon ng bearish move. Kasi yung origin ng move na to, nanggaling dito. Okay, so ito yung last high. Okay, and ang last low natin is ito. Okay, so ngayon kung i-zoom in natin, okay, so meron tayo ditong internal demand area. Okay, so tanggalin na natin to or gawin nating red. Okay, so ito yung internal demand area natin. Okay, and then ang internal supply area natin is ito. Okay, bakit ito? Ayun, no, kasi dito nagkaroon ng rejection. Okay, the next time na binalikan ng price itong area na to, nagkaroon ulit ng rejection. Ganun din dito. Okay, nagkaroon ng rejection, umangat ang price pero bumalik ulit dito, nag-bounce ulit. So yun, ito yung demand area and and supply area natin. Okay, supply zone, demand zone. Okay, so ngayon, ang tanong, mag-jump in na bagad ako rito? Hindi pa. Maghintay ako ng tamang timing para sa entry ko ulit. Okay, so since na-confirm ko na identify ko na itong internal supply zone natin and itong demand zone natin, so hihintayin ko na magkaroon ng invalidation dito. Okay, so meaning, it's either ito yung ma-break, yung supply zone na yan, or itong demand zone na to. Okay, so kapag na-break itong supply zone na to, so mag-aabang na ako ng potential entry ko niyan. Okay, so ibig sabihin kung mabasag man itong zone na to dito, kung mabasag man ito, possible na hindi i-respect itong demand area na to, yung nasa higher, itong daily demand area na yan. Okay, so possible na mag-continue pa yung price towards the downside. So maghihintay lang ako ng timing dito. Okay, kumikita nga rin natin dito itong area na to, very obvious, no? So possible liquidity sa ilalim nito. Okay, sige, hintayin natin Ayan, so kumikita natin, nabasag na nga yung demand area dito, pero ayun, right now yung price is, ayan, nagkakaroon dito ng bullish sign. Okay, so yan, gaya nga ng sabi ko dito is possible may liquidity rito na nag-rest. Okay, dahil sa ayan, equal lows nga. Okay,
Okay, so yun, sa mga hindi familiar about liquidity, so may mga videos din ako niyan, may mga video tutorials ako niyan. So pakihanap na lang dito sa video libraries natin. Okay? So yun, ang nangyari nga rito is possible liquidity grab. Okay? So ngayon, hindi pa ako magbabay dito. Okay? So ang gusto kong mangyari dito, kung talagang magkakaroon na rito ng bullish move, starting from here, is kailangan basagin niya itong structure na to, itong supply zone natin dito. Kasi kung hindi mabasag itong supply zone na yan, okay? Kasi kung hindi mabasag ang supply zone na to and then yung price dito nagkaroon lang ng konting pullback and then bumagsak ulit, then there's no trade for me. Okay? So, yun. Okay, monitor ulit natin yung price. Okay, ayan. So, kumikita natin, nagkakaroon ulit dito ng some sort of rejection dito sa supply zone na yan. So tingnan natin kung magko-continue ba to pababa or kung babasagin ba. Ayan, so nagkakaroon pa rin siya ng rejection. Ayan, so as we can see, etong supply zone natin is nabasag na. Okay? So meaning, meron na ditong bullish intent. So possibly na mag-reverse na yung structure dito from bearish to bullish. Okay? So this is the time for me na ayun nga na maghanap na ng potential entry ko rito. Okay? Since recently lang nabasag itong supply area na to and currently nandito pa lang yung price. Okay? So gagamitan ko siya ng Fibonacci. Okay? So i-drag ko starting from here kung saan nagkaroon ng liquidity grab. Okay? Dito sa pinaka lowest price. So idadrag ko siya dito sa pinaka highest price. Okay? Dito sa kung saan nagkaroon ng break of structure. Yung structure itong supply zone na yan, kung saan nabasag itong supply zone na yan. And then nagkaroon siya ng some sort of rejection dito. Okay, yung bearish candle na yan, so possible na magkaroon pa to ng exhaustion. Okay? So dito sa Fibonacci ko na to, okay, so kung makikita nyo itong level na to, itong green levels na yan, yung 70% and 79%. So dito lang ako sa area na yan interested maglagay ng position. Okay, since bullish structure yung nakikita ko rito, so magsiset ako ng buy entry ko within this area. Okay, dito sa area na to. So say for example, ang entry ko dito is ito. Okay, sa 70.5% na level. Ang stop loss ko pwede kong iset below nito or dito sa pinaka lowest price. Okay? And then ang TP ko pwede kong targetin yung nasa 1 hour structure or yung nasa daily bias ko. Okay? All the way doon sa taas. Okay? So kung gusto niyo naman ng realistic target, pwede nyong targetin itong recent high lang na to. Okay? So pwedeng ganun yung gawin nyo. Pero kung gusto nyo namang i-maximize yung potential target nyo rito, yung potential TP nyo, pwede nyong sundin yung nasa directional bias nyo. Okay? So, ayun, tignan natin kung magkakaroon pa ba ito ng more retracement bago umangat yung price. Ayan, so as we can see, triggered yung entry ko dito. Okay? Ayan, kung makikita nyo, triggered yung entry natin dito. Okay, saktong-sakto nag-top dito yung price sa 70.5% na yan, ng level na yan, ng Fib natin, and then ayun, nag-pump yung price. Okay. So tingnan natin kung magkakaroon pa to ng more up move. So ayan, tuloy-tuloy nang umangat yung price. So punta tayo dun sa 1 hour time frame. Okay, say for example, ang target natin dito is ito. And there we go, TP hit. Alright, so ganun lang kasimple kung paano i-apply yung supply and demand concept sa trading natin, okay? So pure supply and demand strategy. So disclaimer lang baka isipin nyo, holy grail strategy na ito. So hindi naman 100% nag-work all the time yung ganitong concept na to, yung ganitong strategy. Okay? So kung gusto nyo i-apply yung strategy na to sa trading nyo, I suggest na i-test nyo muna. Okay? I-backtest nyo muna bago nyo isabak yung strategy na to sa live accounts nyo. Okay? So i-try nyo lang i-backtest at least 50 to 100 trades. So tignan nyo kung mag-work ba sa inyo yung ganitong strategy na to or hindi. Okay? So yun lang, sana makatulong tong video na to para makabuild kayo ng sarili nyong trading plan din.
Okay, so sa mga interested pa lang mag-join sa Telegram group ko, so yan, join lang kayo dyan, punta lang kayo sa bio ko, click nyo lang yung link na makikita nyo dyan. Okay, and also dun sa mga nagtatanong kung anong broker yung gamit ko, yan, pakiclick na lang din yung link na makikita nyo dyan sa bio ko. So yun lang, follow for more.